Hello sa inyong lahat, welcome na naman sa akin channel. Ngayon pala ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-wiring ng DOL o Direct Online. Mas kilala rin ito sa tawag na Stop Start. Kung kayo ay interesado para sa inyo ang video na ito, kaya huwag nating patatagalin pa. Sisimulan na natin. Ang mga materials pala na gagamitin natin: isang single phase na circuit breaker, isang magnetic contactor na 220 volts ang kanyang coil, isang overload relay, isang push button na normally close, ito yung stop, isang push button na normally open, ito yung start. Kailangan pala nating i-assemble ang ating overload relay sa ating magnetic contactor. Madali lamang to i-assemble. Idikit lang natin itong overload relay sa ating magnetic contactor at ihigpitan natin ang tornilyo. Ang magnetic contactor pala at overload relay ay nakadesign yan sa 3-piece. Siguraduhin lang nating mahigpit siya para hindi siya maglulost. Yan, nagawa ko na, na-assemble ko na. Okay na yan. Sa pagwawiring pala ng magnetic contactor, mayroon pala yung dalawang diagram. Mayroon yung diagram sa power circuit, mayroon din yung diagram sa control circuit. Dito ipapakita ko sa inyo ang dalawang diagram para madali nyong matutunan para sa mga baguhan. Yang sa kaliwa, yan yung sa 3-piece, at yung sa kanan naman, yan sa single piece natin. Bali yung ating 3-piece na circuit breaker, yung line side nya papunta yan sa ating supply na line 1, line 2 at saka line 3. Yung load side naman natin ng ating circuit breaker, papunta yan sa line side ng ating magnetic contactor sa line 1, line 2 at saka sa line 3. Yung load side naman ng ating magnetic contactor, papunta yan sa ating overload relay, kagaya nung pinakita ko kanina kung paano ko kinabit. Tapos yung overload relay, yun na yun papunta sa 3-piece natin na motor. Ganun lang kadali ang kanyang power circuit. Ito yung diagram sa power circuit. Ito naman sa single piece, ito naman ang diagram niya. Sa pagtesting ko ngayon na wala tayong 3-piece na motor, kaya single piece ang gagamitin natin sa ating tutorial purposes. Ganun lang sa kadali sa pag-wiring. Ito naman ang kanyang control circuit. Ito yung kanyang diagram sa control circuit. Pwede nyo itong i-screenshot para madali nyong makuha yung diagram. Ngayon magsisimula na tayo sa pagwawiring. Titingnan natin ang ating diagram. Unahin na natin ang ating control circuit. From line 1 papunta sa ating push button na normally close, yun sa stop natin. From breaker natin sa line 1, kukunik natin papunta sa ating stop na push button sa ating normally close.
Ang ating push button na normally close, mayroon diyang dalawang screw o yung terminal. May in at saka out. I-connect natin sa ating in bali. Sa ating push button na stop. Na-connect na natin from line 1 to stop ng ating push button sa in. Yung out naman ng ating push button na stop papunta sa in ng ating push button na start. Kaya bale, yung out natin ng ating push button na stop, kukonek natin yan papunta sa ating in na push button na start. Yan ang in natin na push button na start. Diyan natin i-connect bali. Na-connect na natin ang ating out na push button na stop papunta sa in ng ating push button na start. Ito namang out ng ating push button na start, papunta yan sa ating coil, sa ating magnetic contactor na E1. Na-connect natin ang out ng ating push button na start sa E1. Yung E2 naman ng ating coil sa magnetic contactor, papunta na yun sa ating overload relay na normally close sa in bali. Kaya i-connect natin from E2 to normally close sa ating overload relay. Na-connect na pala natin ang ating
ito na coil papunta sa ating overload relay na normally close sa in. Tapos yung out naman ng ating overload relay na normally close, papunta yun sa line 2. Kukunik na natin. Nag-connect na pala natin ang ating normally close na out sa overload relay papunta sa line 2. Ngayon naman, hahanapin natin ang ating naka-jumper na stop to start, kasi maglalagay tayo ng isang wire dyan papunta sa ating normally open sa ating magnetic contactor. Yan, mayroon tayong normally open dyan na auxiliary, mayroon ding normally close. Bali, ang gagamitin natin ang normally open na auxiliary. Bali, hahanapin natin yung naka-jumper na from stop to start. Yan, yung naka-jumper na yan, maglalagay tayo ng isang wire dyan papunta sa ating auxiliary na normally open sa ating magnetic contactor. Yung stop at saka start natin na push button, may naka-jumper tayo isang wire, i-connect natin sa normally open ng ating magnetic contactor sa auxiliary. Doon sa in bali natin i-connect. Na-connect na pala natin ang ating jumper papunta sa normally open na in sa auxiliary. Ngayon naman, yung out naman na auxiliary na normally open, papunta yun sa ating coil ng ating magnetic contactor sa E1. Yung out na normally open sa ating auxiliary sa magnetic contactor papunta sa ating E1, i-connect natin bali dito sa ating coil sa ating magnetic contactor. Na-connect na pala natin lahat ang ating control circuit. Ngayon naman, punta naman tayo sa ating power circuit. Nabura ko pala dito, susulatan ko muna para maklaro nyo. Ito yung line 2 nya. Yung sa kabila naman, yan ang line 1. Dito gagawa tayo sa ating
power circuit. Dahil wala tayong 3-piece na motor, ang gagamitin natin ay single piece lamang. At ito na bali yung gagamitin natin ilaw lamang for testing purposes lamang. Assuming natin ito yung ating single piece na motor. I-connect lang natin ang ating dalawang linya ng ilaw papunta sa ating overload relay, kung saan diyan natin ikakabit sa ating load side ng ating overload relay. Nag-connect na pala natin ang ilaw sa ating load side ng ating overload relay dito. Ngayon i-connect naman natin ang ating line side sa ating magnetic contactor. Kung saan natin kinabit yung ating motor, bali na linya sa overload relay, doon natin itatapat bali sa ating magnetic contactor sa ating line side. Kasi puro gilid ang ginamit natin, kaya sa ating magnetic contactor, puro rin sa gilid ang gagamitin natin. Diyan tayo kukuha ng line 1 at saka line 2 bali papunta sa ating breaker. Na-connect na pala natin ang ating linya sa ating magnetic contactor. I-connect na lang natin sa ating line 1 ng ating circuit breaker. Ngayon naman, i-connect na natin ang ating line 2 sa ating magnetic contactor papunta sa ating circuit breaker. Na-connect na pala natin lahat. Kaya ngayon, iti-testing na natin. Susubukan natin. I-on muna natin yung breaker para ma-testing natin. Start. Okay siya. Gumana. Subukan natin patayin. Stop. Start. Stop. Ibig sabihin okay yung ginawa natin. Sana ay nakatulong sa inyo ang video na to. Sana ay nagustuhan nyo rin ang video na ito. Ipapakita ko pala ulit sa inyo ang diagram nito para pwede nyo ma-screenshot. Ito pala ang diagram sa power circuit. Yung sa kaliwa sa 3-phase, yung sa kanan naman sa single phase. Tapos ito naman yung diagram sa ating control circuit. I-screenshot nyo. Kaya hanggang dito na lamang tayo. Ako'y nagpapasalamat ulit sa inyo. At ingat-ingat tayo palagi. Hanggang dito na lamang. Salamat.